Bahagyang nakakunot ang noo ko habang namimili kasama ang boyfriend ko. Hindi ko inaasahan. Ang napakalamig nating Queen Bee ay may boyfriend din pala. Kung gayon, gusto kong makita kung ano ang itsura ng boyfriend niya. Nasaan siya? Tawagin mo siya para magpakilala. Nasa banyo ang boyfriend ko, bakit? Kung gayon, hintayin natin siya sandali. Hindi naman ako nagmamadali. May pagmamalaking sinabi ni Ed Tuvine. Habang naghihintay, ang lalaking nasa tabi ni Ed Tuvine ay nakita si Van Eck. At agad na nabighani ng husto. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Van Eck, dahil kaibigan ka ni Ed Tuvine. Gusto mo bang manood tayo ng scene mamaya? Naghanap ang lalaki ng dahilan para makipag-usap. Tatanggi sana si Van Eck. Nang may boses na dumating sa tamang oras. Pasensya na, wala kaming oras para manood ng scene. Bumalik ako at hinawakan ang kamay ni Van F. ng buong pagmamahal. Nakita ni Van F. na bumalik na si Kiran Tidig. Umiti ng matamis. At buong pagmamalaking ipinakilala kay Dat Tuvine. At Tuvine, ito ang boyfriend ko, si Kiran Tidig. Nang makita ni El Tuvine ang boyfriend ni Van F. na sobrang gwapo. Kumislap ang kanyang mga mata. Kung ikukumpara sa lalaking nasa tabi niya. Si Kiran Tidedi ay parang phoenix sa langit. Samantalang si Ili ay manok lang. Ngunit siya ay agad na napansin ang damit ni Kiran Tidedi. Na napakasimple lang. Bilang isang babae na naghahabol sa pera, siya ay sa isang sulyap pa lang ay makikita na ang halaga ng damit. Nang iba, lumalabas na isa siyang inutil na gwapong parasite. Walang malay na nangutya si Det Tuvine. Nang makita ni A sa simula ang boyfriend ni Van Eck, na sobrang gwapo, ay medyo nainggit din. Ngunit nang makita niya akong nakasuot ng damit na binili sa palengke, hindi niya napigilang umiling. Lumalabas na isa siyang inutil na gwapong parasite. Si Van Eck ay medyo nagalit. Anong sinasabi niyang inutil na gwapong parasite? Buong pamilya niya ang parasite. Sasawayin na sana niya ang mga ito. Nang biglang may 3 o 4 na sales personnel na nagtutulak ng malaking karwahe ng mga branded na gamit na tumakbo papunta sa lugar na ito. Pagkalapit, hinihingal na sinabi ng mga sales personnel na "Sir, ang mga binili ninyo, nailagay na namin ng maayos at dinala na rito." Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagulat sa lahat. Anong nangyayari? Tiran Tide, binili mo ba to? Nagtatakang tanong ni Van Eck, Vitten. Ito ang mga binili ko para sa'yo. Natatakot akong hindi ka maglakas loob gumastos ng pera. Kaya nagdahilan akong pupunta sa banyo para bumili ng kahit ano para sa'yo. Tingnan mo kung okay lang. Kanina, nang sabihin kong pupunta ako sa banyo. Hindi talaga ako pumunta sa banyo. Kundi pumunta sa ilang tindahan ng branded na gamit. Pagkatapos ay basta na lang pumili ng mahigit 0 branded na gamit. At sinabihan silang ilagay ang mga ito. Dahil sobrang dami, hindi ko kayang dalhin lahat. Kaya kinailangan kong maghanap sa kanila ng karwahe para dalhin dito kaya nagkaroon ng ganitong eksena. Ito ay dapat umabot ng 100 milyong piso, hindi ba? Tumingin si Ted Tuvine na may mukhang puno ng inggit at selos. Bumili lang ako ng kahit ano na nagkakahalaga lang ng mahigit 100 milyon. Basta gusto ni Van Eck, 1,000 milyon man o 1 bilyon. Ay walang problema. Mahinang sabi ko. Isang kamay na humahawak sa kamay ni Van Eck. At isang kamay na nagtutulak sa karwahe na puno ng gamit. Hindi pala ito isang parasite. Kundi isang tahimik na bilyonaryo na sumusuporta sa isang magandang babae. Nakakalayo na. Nang sinabi ni Van Eck kay Tiran Tidid, ang galing mo talaga. Naglakas loob ka pang bumili ng mga bagay ng palihim para sa akin. At sobrang dami pa. Natatakot lang akong hindi ka maglakas loob na gumastos ng pera ko. Kaya bumili lang ako ng kahit ano. Hindi ko inaasahan. Ang pagbili ng kahit anong bagay ay magiging paraan pa para magyabang. Dahil binili na, kailangan na lang dalhin pa uwi. Ngunit sa susunod, huwag ka nang mag-aksaya ng pera ng ganito. Sige, sa susunod susundin kita.
Sobrang dami ng gamit, hindi madaling dalhin. Kaya kinailangan naming hilingin sa mga tauhan ng shopping center na ipadala sa school. Samantalang si Ethan, Jiku at ako ay magkahawak kamay na patuloy na namimili. Nanood ng scene, naglaro ng claw machine, bumili ng ice cream. Dalawang magkaibigan na kumakain ng isang kagat, kumakain ako ng isang kagat. Sobrang tamis na hindi kayang ilarawan. Ito ang matamis na relasyon na matagal nang inaasam-asam ni Ethan Ike. Ngayon, natupad na rin sa wakas. Ito rin ang unang opisyal na date ng dalawa pagkatapos maging magkasintahan. Tiran Tidede, sobrang saya ko ngayon. Lahat ng inaasam-asam ko sa loob ng maraming taon ay natupad na. Ganoon ba? Kung gusto mo, isama kita sa labas tuwing weekend. Sige, pero gabi na. Hindi kaya dapat na tayong maghanap ng lugar para magpahinga? Pumunta tayo sa Hotel Hong Kim. Nakatapat ng Thin-Gidid Shopping Center. Ang presidential suite doon ay napakaganda. Kung gayon, tara na. Ngayon, binigyan mo ako ng maraming regalo. Mamaya bibigyan din kita ng regalo. Anong regalo ang gusto mong ibigay sa akin? Misteryosong umiti si Ethan Eth. Ngunit ang kanyang magandang mukha ay natatakpan pa rin ng mapulang hiya. Ang Hotel Hong Kim. Ang pinakamataas na uri ng hotel sa Finhai. Sa ilalim ng gabay ng babaeng attendant. Ako at si Ethan Eth ay dahan-dahang nagtungo sa pinakamarangyang presidential suite. Sir, ma'am, ito ang presidential suite. Kung may kailangan kayo, maaari ninyo akong tawagan anumang oras. Magbabantay ako sa labas 24 oras para maglingkod. Tumango ako at inakay si Ethan S. na itulak ang pinto papasok. Nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window ng suite. Tanaw ang buong gabi ng kalahating lungsod ng Finhai. Talagang nakamamangha. Ang ganda ng tanawin sa gabi. Hindi napigilang purihin ni Ethan F. ang tanawin sa gabi ng lungsod ng Finhai. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kagandang tanawin sa gabi. Ako rin ay nabighani sa napakagandang tanawin na ito. Ngunit agad kong ibinaling ang atensyon ko sa iba. Hindi lang sa pangalan ang presidential suite na ito. Dahil ang bawat detalye ay talagang kahanga-hanga. Tingnan natin ang kama. Sa pag-iisip nito, agad akong pumunta sa kwarto. Gaya ng inaasahan ko. Ang kama ng presidential suite na ito ay waterbed talaga. Ang sarap humiga doon. Totoong waterbed, hindi masama, hindi masama. Sabi ko habang humihiga sa kama. May kaunting paggalaw pero hindi naman sobra. Sumunod din si Ethan Eke. Nang makitang waterbed, hindi rin niya napigilang humiga. Waterbed ba ito? Kung gumalaw ng malaki, gagalaw ba ng sobra? Walang malay na sinabi ni Ethan Eke. Pagkasabi niya nito, nahiya siya. Namula ang kanyang magandang mukha. Siguro naman hindi. Sa pagkakataong ito, hindi ko pa napansin ang ipinahihiwatig sa sinabi ni Ethan Eke. Dalawa kaming magkatabi sa kama. Sumulyap ako kay Ethan Eke. Agad akong naantig sa kanyang malinis at kaakit-akit na mukha. Bumilis din ang tibok ng puso ko. Sira na, dahil pa rin sa pagkain ng sobrang daming muton at sea cucumber. Bagamat kinakabahan ako, hindi ko pa rin maalis ang tingin kay Ethan Eke. Nasa edad ako ng kasiglahan. Nang makakita ng ganito kagandang asawa, ang sabihing walang iniisip ay siguradong kasinungalingan. Tila napansin ni Ethan F. na ang tingin ko sa kanya ay medyo kakaiba. Hindi lamang siya hindi nagalit kundi natuwa pa. Ang kanyang magandang mukha ay hindi napigilang mamula. Tiran Tidene, maganda ba ako? Nakahiga si Ethan Ikisa. Waterbed at tumagilid para tumingin sa akin. Maganda. Mas maganda kaysa noong bata ka pa. Kung gayon, ibig mong sabihin, hindi ako maganda noong bata pa. Hindi naman sa hindi ka maganda noong bata ka pa. Kundi mas gumanda ka pa ngayon parang diwata. Bagamat medyo magaspang ang paraan ng papuri ni Tiran Tidig. Tuwang-tuwa pa rin si Ethan F. Kung gayon, ang isang diwatang tulad ko na nakahiga sa kama. Wala ka bang iniisip? Sinabi ni Ethan F. na namumula ang mukha. Hindi naman ako tanga.
Ang isang babae na nagpapahiwatig na ng ganito. Paano hindi maintindihan? Naglakas loob ako at dahan-dahang lumapit kay si Ethan Eke. Hindi siya lumalaban, kundi parang tinatanggap pa. Napakalapit na ng katawan namin sa isa't isa. Napakalabo rin ang posisyon. Hindi ko na mapigilang bumilis ang tibok ng puso ko. Lalong namula ang magandang mukha ni Ethan Eke. Muli kaming nagtinginan. Sa wakas, hindi napigilan ni Ethan Eke. Nakusang humalik sa akin. Buong puso rin akong tumugon. Nang magdampi ang mga labi namin, agad kaming nalunod. Sa simula pa lang ay nagpasya na kaming dalawa para sa isa't isa. Dagdag pa ang malabong kapaligiran. Paano pa makakapagpigil ang dalawang kabataang ito? Matagal kaming naghalikan bago naghiwalay. Tiran. Maliligo muna ako. Magmula nang gumala ng halos kalahating araw, medyo pinagpawisan ang katawan ko. Sinabi ni Ethan na namumula ang mukha. At tumayo. Ayaw ni Ethan na dahil sa pawis sa kanyang katawan. Ay kamuhian siya ni Tiden. Ito ang kanyang unang pagkakataon. Gusto niya itong ibigay kay Tiden ng perpekto. Sabay na tayong maligo. Nag-isip ako sandali bago nasabi. Hindi pwede. Maliligo muna ako. Sa pagsasabi ni Ethan naging maliit ang kanyang boses. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo siya sa banyo na nahihiya. Pagkarinig ko nito, nakaramdam ako ng malakas na alon sa aking puso. Ang nangyari kaninang umaga na hindi natapos, ay tila may pagkakataon na ngayong gabi. Dagdag pa, nasa hotel kami, walang sinuman ang manggugulo sa amin. Bagamat naramdaman kong masyadong mabilis ang pag-usad naming dalawa. Ngunit gaya ng sinabi ni Ethan nagpasya na kaming dalawa para sa isa't isa. Magagawa at magagawa rin namin ito. Bakit hindi na lang ngayon? Dagdag pa, pagkatapos maging magkasintahan. Ako para sa si Ethan ay medyo hindi rin mapigilan. Pagkatapos ng kalahating oras, si Ethan ay lumabas na nahihiya at basa pa ang buhok. Ang tanawin sa harap ko ay parang isang diwata na galing sa lotus flower. Talagang napakaganda. Kaya hindi ko maalis ang tingin ko. Nang makita ni Ethan na nabighani ako sa kanya. Siya ay natuwa sa kanyang puso. Tidede, sapat na ba ang nakita mo? Hindi pa sapat, ngayon ikaw naman ang maliligo. Hihintayin kita. Lumunok ako at nagmadaling tumakbo sa banyo. Dahil sa sobrang bilis ng pagtakbo ko, nabangga ko pa ang pinto ng banyo. Nang makita ito ni Ethan tinakpan niya ang kanyang bibig at humagiki. Pagkatapos ay umupo siya sa kama na parang isang bride. Sa pag-iisip na malapit na niyang gawin iyon kasama si Tidede. Hindi niya napigilang kabahan. Wala pang 5 minuto, lumabas na ako. Baby. Tapos ka na agad maligo. Sinabi ni Ethan na medyo nagtataka. Mabilis maligo kaming mga lalaki. Bukod pa, si Ethan ay talagang sobrang kaakit-akit pagkatapos maligo. Hindi ko talaga mapigilan ang aking likas na ugali. Kung gayon, anong gagawin natin ngayon? Sinabi ni Ethan na namumula ang mukha. Si Ethan ay nakaupo sa kama. Gumagamit ng puting kumot para balutin ang kanyang katawan. Nakakahiya, kinakabahan at umaasa. Ang ganitong tanawin ng isang babae na nahihiya ay nakakagigil. Gusto kong agad na sumugod. Lumunok ako at dahan-dahang pumasok sa kumot. Tumitingin kay Ethan na nahihiya at kaibig-ibig. Sabay na nagagalak at kinakabahan. Dan ngayon ko lang napansin na talagang sobrang ganda mo. Pinagmasdan ko si Ethan mula ulo hanggang paa. Ang katawan na iyon ay talagang sobrang kaakit-akit. Lalo na ang malalaking suso sa harap at ang mahabang makikinis na puting binti. Si Ethan ay namula sa mga nakakahiyang papuri ko at nahihiyang tumingin sa akin. Nagdulot ito sa kanyang hindi makatingin ang diretsyo at bumilis ang tibok ng puso. Hindi ko inaasahan na ang ay hindi lamang gwapo. Maganda rin ang katawan. Tila pagkatapos ng 15 taon ay maganda ang paglaki. Hindi ko lang alam kung paano lumaki ang lugar na iyon. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Ethan
na mag-isip tungkol sa nakita niya sa banyo. Sa dormitoryo kaninang umaga. Agad na mas namula siya. Ngunit agad na napansin ni Ethan na nakatitig pa rin ako sa kanya. Baby, sapat na ba ang nakita mo? Nahiyang tanong ni Ethan. Gusto kong sabihing hindi pa sapat. Ngunit naramdaman kong hindi angkop ang oras na ito. Para sabihin ang mga ganoong salita. Kung hindi, talagang magmumukha akong tanga. May isang magandang babae sa kama. Ngunit sa pag-iisip lang ng pagtingin, tanga ba iyon? Kung gayon magsisimula na ako. Tahimik akong lumunok bago sinabi. Naramdaman kong kung hindi ako kikilos ngayon, masyado akong tanga. Nahihiyang tumango si Ethan. Ang kanyang magandang mukha ay namula na parang paglubog ng araw. Ang kanyang puso ay sabay na kinakabahan at umaasa. Pagkatapos makakuha ng pahintulot, dahan-dahan akong lumapit. Isang segundo pagkatapos, ang katawan ni Ethan na nakapagdulot ng kasawian ay ganap na lumitaw sa harap ko. Nagdulot ito sa akin na matulala. Nahihiyang tinakpan ni Ethan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang magandang mukha ay namula hanggang sa tainga. Ito ang unang lalaki na nakakita ng kanyang katawan. Sa pagkakita ko nito, paano pa ako makakapagpigil? Agad kong hinubad ang aking damit at sumugod. Sa hindi inaasahan nang magkalapit na kaming dalawa, ang telepono ni Ethan ay biglang tumunog sa maling oras. Nagdulot ito sa aming dalawa na magulat at maghiwalay. Ang telepono mo, paalala ko sa kanya ng may pag-aalala. Sige, mahinang sagot ni Ethan. Sa kanyang puso, nagrereklamo rin siya. Kung bakit may naghahanap sa kanya sa oras na ito. Pagkatapos sagutin ang telepono, ang boses ni Ethan ay agad na dumating mula sa kabilang linya. Nasaan ka? Gabi na, bakit hindi ka pa bumabalik sa dormitoryo? Ang tono ni Ethan ay may kaunting pag-aalala. Gabi na at hindi pa bumabalik sa dormitoryo. Tama na para mag-alala ang mga kasama sa kwarto. Nasa bahay ako ng kamag-anak ko. Hindi ako uwi ngayong gabi. Matulog na kayo. Sinabi ni Ethan na nagdahilan. Hindi niya kayang sabihin na nasa hotel siya kasama si Tididi ngayong gabi. Kung sasabihin niya talaga iyon, sasabog ang buong dormitoryo. Siguro bukas pag-uwi ko, papagalitan ako ng pamilya ng mga kamag-anak ko. Sino kaya ang maniniwala? Hula ko, kasama mo si Tidid sa labas. Hindi ba? Ang tono ni Seth ay maihalong katuwaan. Ang mga salitang ito ay bahagyang nagulat sa amin ni Ethan. Ang galing talaga nitong si nahulaan pa niya. Gayunpaman, ngayong gabi ay siguradong hindi aamin si Ethan. Ang sama mo naman, hindi yan ang iniisip mo, Hindi masyadong maganda ang signal dito, hindi na ako magsasalita. Pag-uwi ko sa dormitoryo bukas, mag-uusap tayo. Pagkatapos sabihin ni Ethan ang mga salitang ito, ibinaba niya ang telepono. Para maiwasang tawagan siya ulit, direktang pinatay niya ang telepono. Pagkatapos gawin ang lahat, nakahinga ng maluwag si Tidid. Ituloy na natin. Tumingin sa akin si Ethan puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Hindi kaya mahulaan ng mga kasama mo sa kwarto ang tungkol sa atin. Pakiramdam ko, medyo nakakatakot itong si Tidid. Nagagawa niyang hulaan. Okay lang kung mahulaan nila. Balak kong sabihin sa kanila ang lahat bukas pag-uwi ko. Sa susunod, maaari na tayong maging magkasintahan ng hayagan. Walang sinuman ang makakapigil. Nagpasya na kami sa isa't isa. Kailangan naming maging magkasintahan ng hayagan. Ayaw ni Ethan na maging magkasintahan kami. Nang patago. Sa tingin ko rin, na dapat maging magkasintahan ang dalawa ng hayagan pagkatapos magpasya sa isa't isa. Habang nagsasalita, muli kong niyakap si Ethan. Naghahanda ng yumuko para humalik. Sa pagkakataong ito, ang telepono ko ang tumunog. Medyo nagalit ako. Ngunit pinilit ko pa ring pigilan ang galit ko at kalmadong sinagot ang telepono.
Bro, anong ginagawa mo at hindi ka pa umuuwi sa dormitoryo sa ganitong oras? Si Hyun Guho ang tumawag. Nagtatrabaho ako sa labas. Hindi ako uwi ngayong gabi. Basta na lang ako naghanap ng dahilan. Alam ng mga kaibigan ko sa kwarto na mahirap si Kiran Tidid. Kaya agad silang naniwala sa sinabi ko. Saan ka nagtatrabaho? Hindi kaya sa Kisi Club? Mag-ingat ka sa kalusugan mo, bro, nagbibirong sabi ni Ni. Umalis ka na dyan. Siguradong hindi ako magtatrabaho doon. Okay, ibababa ko na. Kailangan kong magtrabaho. Pagkatapos kong sabihin ang mga salitang ito, nagmadali rin akong ibaba ang telepono. Pagkatapos, ginaya ko si Ethan F. Pinatay ang telepono. Sa ganitong paraan, walang sinuman ang manggugulo sa kanila. Sa wakas, tahimik na rin. Habang nagsasalita, tumingin ako kay Ethan F. Tinitingnan din niya ako, nakakahiya at kaibig-ibig ang kanyang ekspresyon. Paano ko pa mapipigilan? Direkta akong sumugod kay Ethan S. muli. Pagkatapos ay malambing siyang hinalikan. Buong pusong tumugon si Ethan S. Walang malay na niyakap ng kanyang makikinis na puting mga kamay ang lig ko. Nasiyahan din akong halikan si Ethan S. Sa pagkakataong ito, walang sinuman ang manggugulo sa kanila. Kaya, naglaban ang dalawa buong gabi. Napakalala ng sitwasyon, masakit ang buong katawan. Kinabukasan ng umaga. Nauna akong nagising. Nang makita ko si Ethan S. na mahimbing na natutulog sa aking mga bisig. Hindi ko napigilang iguhit ang sulok ng aking bibig. Sa pag-alala sa nangyari kagabi, hindi ko rin mapigilang mangulila. Talagang sobrang kaakit-akit ni Ethan S. Kahit na natutulog, kaakit-akit pa rin at kaibig-ibig si Ethan S. Hindi ko napigilang tumitig. Hindi ko rin mapigilang yumuko at halikan siya sa labi. Tila naramdaman niya ang aking mga galaw. Bahagyang umungol si Ethan S. at dahan-dahang nagising. Pagkadilat niya, nakita niyang nakatitig sa kanya si Kiran Tidid. Namula ang kanyang magandang mukha. Baby, anong tinitingnan mo? Nahihiyang tanong ni Ethan S. Ngayon niya lang nalaman ang ganda ng pagiging babae. Mahina akong tumawa at nag-alalang sinabi. Matulog ka pa, maghahanda ako ng almusal para sa'yo. Hindi, gusto kong yakapin mo akong matulog pa. Habang nagsasalita si Ethan S. mahigpit niya akong niyakap. Kinurot pa niya ang kanyang mahabang puting binti sa akin. Parang pugita na mahigpit akong kinakapit. Nang makita ko iyon, hindi ko napigilang tumawa. Kung ganyan ka, hindi ako makakapagpigil. Ang pinakamahusay na mga babae ay hindi dapat mang-asar sa mga lalaki sa madaling araw. Kung hindi, pagsisisihan mo yan. Talaga ba? Kung gayon, paano mo gustong pagsisihan ko iyon? Mumiti ng kaakit-akit si Ethan S. Sinadya pa niyang halikan ang labi ko. Kahit anong asarin mo ako. Nang makita ko iyon, bahagya akong nagtaas ng kilay. Ikaw ang humahanap niyan. Habang nagsasalita ako, bahagyang kumurba ang sulok ng aking bibig at mariin siyang hinalikan. Binaliktad ko siya at pinatong sa ilalim. Muling nalunod si Ethan S. Gayunpaman, mabilis na naunawaan ni Ethan S. ang sinabi ko. Ang mga lalaki sa umaga ay hindi dapat asarin. Ngunit pagkatapos halikan si Ethan S. ng ilang sandali, binitiwan ko siya, hindi ko itinuloy ang pag-atake. Alam kong masyadong napagod si Ethan S. kagabi. Kaya ayaw ko siyang pahirapan pa. Gusto kong bigyan siya ng kaunting pahinga. Ethan S., dapat na tayong umuwi. Tumingin ako kay Ethan S. ng puno ng pagmamahal. Bahagyang tumango si Ethan S. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal sa akin. Mula nang ibigay niya ang kanyang unang pagkakataon kay Kiran Tidid kagabi. Mas minahal niya ako. Gusto niya akong dumikit sa akin araw-araw. Pagkatapos magising, naglinis ang dalawa ng kanilang sarili. Nagpalit ng damit. Pagkatapos ay kinamtan ang napakasarap na almusal na ibinibigay ng hotel. Sa presidential suite, napakasarap ng buhay. Pagkatapos gawin ang lahat, masayang naghawak kamay ang dalawa at umalis sa hotel. Kiran Tidid, uuwi na tayo. Linggo ngayon, gusto mo pang maglaro sandali?
Hindi na ako maglalaro ngayon. Uuwi tayo sa Hi-Ha Club at tuturuan kitang magpinta. Nakangiting sabi ko. Ngayon, ang nasa isip ko lang ay kumita ng mas maraming pera. Sa ganitong paraan, makakapangasawa ko si Ethan Ethe. Kung hindi, sa pag-asa lang sa arranged marriage at pagmamahal. Hindi maaaring payagan ng mga di na magkasama sila. Sige, uwi tayo sa painting club para magpinta. Habang nagpipinta, makikipag-date pa tayo sa taong mahal natin. Sa pag-iisip pa lang, nakakatuwa na. Ito rin ang matagal nang inaasam-asam ni Ethan Ethe. Hinawakan ko ang kamay ni Ethan Ethe. Naramdaman kong napakasaya ko. Pagkatapos ng kalahating oras, nagmaneho ang dalawa pa uwi sa Thin Hai University. Naghahanda ng pumunta sa painting room ng artist. Para magpinta. Nang biglang tumunog ang telepono ni Ethan Ethe. Nang makita sa screen na nanay niya iyon, hindi nag-atubiling sagutin ni Ethan Ethe ang telepono. Nanay, bakit mo ako naisipang tawagan ngayon? Tila nagulat si Ethan Ethe. Malaya lang ako ngayon kaya bumisita ako sa'yo. Nasa coffee shop ako sa tabi ng university mo. May gusto akong sabihin sa iyo. Mabilis na sumagot sa telepono ang nanay ni Ethan Ethe, si Karen Ethe. May gusto kang sabihin sa akin. Sige, pupunta ako dyan agad. Tamang-tama, may gusto rin akong sabihin sa iyo. Pagkatapos ibaba ni Ethan Ethe ang telepono. Lumingon siya sa akin at sinabi, Tiran Tiren. Mauna ka na sa painting room. Haharapin ko lang si nanay pagkatapos ay pupunta rin ako. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, masayang tumakbo si Ethan Ethe. Samantalang ako, nang marinig na pupuntahan ni Ethan Ethe ang kanyang nanay. Malabo akong nagkaroon ng hindi magandang pakiramdam. Ngunit pumunta pa rin ako sa Hi-Ha Club. Para hintayin si Ethan Ethe. Sa coffee shop sa tabi ng Thin Hai University. Ang nanay ni Ethan Ethe ay nakasuot ng marangyang di. Nakaupo doon, nakasuot pa ng maraming alahas sa katawan niya. Sa isang tingin pa lang, halatang mayaman. Napakagalante rin ng kanyang mga kilos. Napakabilis ng masayang pagtakbo ni Ethan Ethe. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng coffee shop. Mabilis na tumungo sa harap ng kanyang nanay. Nanay, anong gusto mong sabihin sa akin? Nagtatakang tanong ni Ethan Ethe. Kasabay nito, iniisip na ibabahagi sa kanyang nanay ang muling pagkikita kay Fiance. Na si Tiran Tiden. Nang makita ng nanay ni T.E. na maganda ang kalooban ng kanyang anak na babae. Uminom siya ng isang higop ng coffee at nakangiting sinabi, Judith. Tila masaya ka ngayon ah. Siyempre naman. Mamaya sasabihin ko sa iyo ang isang magandang balita. Masayang sabi ni Ethan Ethe, anong magandang balita? Nagtatakang tanong ng nanay ni Guy. Ikaw muna ang magsalita, nanay. Anong ginagawa mo rito? Gustong asarin ni Ethan Ethe ang pagiging mausisa ng kanyang nanay. Tinatawanan mo ba ako? Sige, kung gayon ako muna ang magsasalita. Huminto sandali ang nanay ni Guy pagkatapos ay lumipat ng paksa. Hindi ba malapit na ang pambansang araw ng Oktubre? May isang anak ng kaibigan. Nang tatay mo na babalik mula sa ibang bansa. Siya ang anak ng pamilya Big sa Thin Hai. Gusto ng tatay mo na sa panahon ng pambansang araw ng Oktubre. Magkita kayong dalawa. Ang anak ng pamilya Big sa Thin Hai. Bakit gusto ni tatay na ipakilala ako sa kanya? Nagtatakang kumurap si Ethan Ethe. Para lang magkakilala ang mga kabataan. Nagtapos sa Harvard ang anak ni Kira. Isang talentado, mas mayaman pa sa atin ang pamilya nila. Bukod pa rito, ang anak ni Kira ay interesado rin sa iyo matapos makita ang iyong larawan. Kaya gusto pa niyang makilala ka. Nakangiting sabi ng nanay ni Guy. Pagkasabi ng mga salitang ito, naramdaman ni Ethan Ethe ang amoy ng masama. Nanay, anong ibig mong sabihin? Ipinapakilala ninyo ba ako sa mga lalaki sa panahon ng pambansang araw ng Oktubre? Hindi masayang sabi ni Ethan Ethe, sabihin na nating ganoon. Ang pamilya P.R. sa Thin Hai ay isang malaking commercial group. Top 1 sa bansa. Ang anak ni Kieran ay ang nag-iisang anak ng pamilya Bir. Sa hinaharap, maaaring magmana siya ng malaking PRS group. Kung makakapangasawa ka sa pamilya Biran,
Malaki ang pakinabang natin para sa iyo man o para sa pamilya Gi. Diretsahang sabi ng nanay ni Gi. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay nakasakit kay Ethan F. Nanay, hindi mo ba nakalimutan na mayroon na akong kasunduan sa pagpapakasal? Bakit mo pa ako ipinakilala sa anak ni Kiev? Sinabi ni Ethan F. na emosyonal. Sino ang nagsabing mayroon kang kasunduan sa pagpapakasal? Sa susunod, huwag mo nang babanggitin ang bagay na ito. Lalo na sa harap ng pamilya Piran. Nagmamadaling seryosong nagpaalala ang nanay ni T. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng labis na sakit kay Ethan F. at galit. Palagi kong binabanggit ang kasunduan sa pagpapakasal namin ni Kiran. Kivite na napagkasunduan mula noong bata pa kami. Sa katapusan ng taon, isasagawa na ito. Wala akong pakialam kung payag kayo o hindi. Pakakasalan ko si Kiran Tidid. Sinabi ni Ethan F. na namumula ang mga mata. May halong determinasyon sa kanyang mga mata. Nang makita ang katigasan ng ulo ng kanyang anak na babae. Medyo nagalit ang nanay ni Dee. Ngunit pinilit pa rin niyang pigilan ang kanyang galit at pinayuhang sinabi. Luma na iyon. Huwag mo nang balikan pa. Bagsak na ang pamilya Biran. Hindi alam ni Kiran Tidid kung anong buhay ang naghihintay sa kanya. Samantalang ang pamilya Gi. Mayroon tayong market value na mahigit 400 bilyon ngayon. Paano sila magiging karapat-dapat sa atin? Ngayon, walang sinuman sa pamilya Gi. Ang gustong banggitin ang kasunduang ito sa pagpapakasal. Tanging si Ethan F. at ang kanyang lola. Ang nakakaalala pa rin sa bagay na ito, kaya labis na sumasakit ang ulo ng nanay ni T. Wala akong pakialam sa inyo. Kung may kasunduan sa pagpapakasal, kailangan itong isagawa. Kung hindi, kayo ang hindi tumutupad sa salita ninyo. Galit na sinabi. Ni Fan Eke. May mga luhang nagbabadyang lumabas sa kanyang mga mata. Masaya siyang pumunta para harapin ang kanyang nanay. Hindi niya inaasahan na sasabihin niya sa kanya ang mga bagay na ito. May magagawa ba ang sinasabi mo? Mula pagkabata, pinapalaki ka ng pamilya Di. Ginagamit ang mga gamit ng pamilya Di. Ngayon na kailangan ka namin. Sinasabi mong hindi kami tumutupad sa salita namin. Nagalit din ang nanay ni Gi sa kanyang anak na babae. Kahit na anong sabihin ninyo, pakakasalan ko si Kiran Tidid. Hindi kayo papayag? Tutulungan ako ni Lola. Sinabi ni Ethan Eke. Ang pinakamalaking suporta ni Ethan Efu ay ang kanyang lola. Palaging mahal na mahal siya ng kanyang lola. At sinusuportahan siya sa pagsasagawa ng kasunduan sa pagpapakasal. Noong nakaraan, nagpadala pa siya ng sulat sa kanya. Naghahanda ng kasal para sa kanya. Maaaring tulungan ka ni Lola sa isang pagkakataon. Ngunit hindi kanya matutulungan magpakailanman. Kung sa panahon ng pambansang araw ng Oktubre ay hindi ka uwi para harapin ang anak ni Kier. Putulin ko ang lahat ng allowance mo. Para maranasan mo ang mahirap na buhay. Nang walang pera. Inilabas ng nanay ni T ang kanyang pinakamahigpit na armas. Naniniwala siya na ang kanyang anak na babae na sanay sa buhay na walang problema. Ay siguradong hindi matitiis ang buhay ng walang pera. Bukod pa rito. Naniniwala siya na kung hindi magtatagal ang mga pinansyal na suporta ng kanyang anak na babae. Hindi magtatagal ay kusang babalik siya at makikipagkasundo sa kanila. Dapat sabihin na napakahusay ng pagkalkula ng nanay ni Gi. Ngunit paano susuko si Ethan S? Kung puputulin. Kikita ako ng pera sa sarili ko. Pagsisisihan ninyo iyan. Pagkatapos sabihin ni Ethan S ang mga salitang ito, umiiyak siyang umalis. Hinahayaan ang mga luha na dumaloy mula sa sulok ng kanyang mga mata. Sa kanyang puso, iniisip niya pa na kung hindi papayag ang kanyang mga magulang, magdadala siya ng apo sa bahay tuwing bagong taon. Para makita nila kung papayag pa sila o hindi. Pagkatapos umalis ni Ethan F sa coffee shop. Puno ng luha ang kanyang mukha. Labis siyang nasaktan. Hindi niya kailanman naisip na tatawagin siya ng kanyang nanay para ipakilala sa isang bagong tao. Nahirapan si Ethan F na tanggapin ito. Kasabay nito, lubusan siyang nawala ng pag-asa sa kanyang mga magulang. Ngayon, umaasa na lang si Ethan F sa kanyang lola. Kung hindi talaga pwede,
Magdadala siya ng apo sa bahay tuwing bagong taon. Para makita nila kung papayag pa sila o hindi. Ito ang tanging paraan ng paghihiganti ni Ethan Ethie. Ang kanyang kinabukasan ay dapat na nasa kanyang mga kamay. Sa daan pa uwi sa Hiya Club para hindi mapansin ni Kieran Tiddy. Pinunasan ni Ethan Ethie ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang malungkot na damdamin. Kumuha pa siya ng salamin at mga gamit. Sa pampaganda mula sa kanyang bag para mag-ayos. Hanggang sa tuluyang hindi na makita ang bakas ng kalungkutan. Kampante na si Ethan na pumasok sa artist house. Ngunit pagkapasok pa lang sa artist house, sunod-sunod na nakatanggap ang kanyang telepono ng ilang text message. Walang malay na. Sumulyap si Ethan sa text message sa kanyang telepono. Natuklasan niya na lahat sila ay abiso. Na ang mga bank card sa ilalim ng kanyang pangalan ay na-freeze. Nang makita iyon, bahagyang nagalit si Ethan Ethie. Alam niyang nanay niya ang may gawa nito. Sumpa ka, nanay. Huwag mong isipin. Na sa pag-freeze ng bank card ko, susuko na ako. Kaya kong kumita ng pera sa sarili ko. Hindi mapigilan ni Ethan Ethie ang sarili sa kanyang puso. Hindi siya susuko sa kanyang mga magulang sa paggawa nito. Sa araw ng isa, gagawin ko ang 15. Magdadala ako ng apo tuwing bagong taon. Ang na-freeze na bank card ay nagpatatag ng desisyon ni Ethan Ethie. Gusto niyang gumanti. Gusto niyang gumanti sa paraan niya. Siguradong makakasama niya si Kieran Tiddy. Pagkatapos magkaroon ng desisyong ito, mabilis na tumungo si Ethan Ethie sa painting club. Sa oras na ito, seryoso akong nagpipinta. Kailangan kong kumita ng maraming pera para mabilis kong mapahusay ang halaga ng aking sarili. Nang makita ni Ethan na seryoso akong nagpipinta, hindi siya nagsalita para manggulo. Sa halip ay dahan-dahan niyang isinara ang pinto, pagkatapos ay dahan-dahang lumapit. Gayunpaman, napansin ko pa rin, Dan nakauwi ka na pala? Anong gusto ng nanay mo? Wala naman. Tinanong niya lang kung ano ang plano ko sa panahon ng pambansang araw ng Oktubre. Kung sasabihin niya talaga ang lahat, hindi lang siya mahihirapan. Masasaktan din si Kieran Tiddy. Kaya para kay Kieran Tiddy, nagpasya si Ethan Ethie na pasanin ang bagay na ito. Sa totoo lang, kahit hindi niya sabihin, matagal ko na ring nahulaan ang resultang ito. At matagal ko na ring sinimulan ang pagpupursige. Kaya ito ang dalawa. Para sa parehong resulta. Nagpupursige sa magkaibang paraan. Kung walang problema, maganda yan. Anong plano mo sa pambansang araw ng Oktubre? Gustong sabihin ni Ethan na maglalakbay silang magkasama. Ngunit sa pag-iisip na wala na siyang pera, kinain niya ang kanyang sinabi. Sa panahon ng pambansang araw ng Oktubre, gusto kong magtrabaho. Para maranasan ang buhay. Hindi naglakas loob si Ethan na sabihin sa akin ang totoo. Kaya iyon lang ang masasabi niya. Matapos i-freeze ng kanyang mga magulang ang kanyang bank card. Naisip na lang ni Ethan kung paano kumita ng pera. Kung hindi, kahit na ang pagkain ay magiging problema. Gusto mong magtrabaho? Bahagya akong nagulat. Hindi ko inaasahan na sasabihin ni Ethan ang mga salitang ito. Dapat na malaman na ang pamilya Gi ay isang malaking grupo. May pera silang hindi naubos. Isang mayaman na babae na magtatrabaho. Yun! Gusto kong maranasan ang buhay. Mahal. Hindi ba ikaw ang nag-invest sa Hilaw? Maaari ba akong magtrabaho doon? Biglang kumurap si Ethan at nagtanong. Kung gusto mong maranasan ang buhay. Kung gayon sasabihan ko si Zuti. Sa panahon ng pambansang araw ng Oktubre, papayagan kitang magtrabaho sa Hilaw. Saktong sa araw ng pambansang araw, maaaring magbukas ang bagong tindahan ng Hilaw. Sa oras na iyon, pumunta ka sa bagong tindahan. Para maranasan ang buhay. Nag-isip ako sandali at seryosong sinabi, talaga ba? Kung gayon, napakaganda. Sa pambansang araw ng Oktubre, magtatrabaho ako sa tindahan mo. Nakangiting sabi ni Ethan Kung magtatrabaho para sa iba, mas mabuting magtrabaho para sa asawa mo na lang. Ngayon, maaari na ba tayong magpinta?
Habang nagsasalita, kinuha ko ang brush at naghandang magpatuloy sa pagpipinta. Ngunit pinigilan ako ni Ethan Eke. Baby, bago magpinta. Maaari ba kitang tanungin? Nag-isip sandali si Ethan Eke pagkatapos ay nag-usisa ng tanong. Anong tanong? Lumingon ako para magtanong. Nag-atubili sandali si Ethan bago na mulang sinabi. Maaari na ba tayong magkaroon ng anak ngayon? Sa tanong na ito, nagulat ako. Ngayon, pareho pa silang estudyante. Masyadong maaga ba para magkaroon ng anak? Ngunit sa sandaling ito, tumunog ang boses ng system. Ding, na-activate ang bagong mission. Pagpipilian isa, sumang-ayon kay Ethan na magkaroon ng anak. Gantimpala, 100,000,000 cash. Pagpipilian dalawa, tumanggi kay Ethan na magkaroon ng anak. Gantimpala, random na pagtaas ng isang attribute point. Nang marinig ko ang paalala ng system, nagulat ako. Hindi ko inaasahan na ang pagkakaroon ng anak kay Ethan ay maaari ring magkaroon ng gantimpala. Bagaman malaki ang gantimpala, pakiramdam ko hindi pa ito ang tamang oras. Pareho pa silang estudyante kaya dapat unahin ang pag-aaral. Kapag nagbuntis si Ethan kailangang talikuran ang pag-aaral. Matapos pag-isipang mabuti. Seryoso kong pinayuhan si Ethan Estudyante pa rin tayo ngayon. Magkaroon na lang tayo ng anak sa hinaharap. Ito ay itinuturing na malumanay na pagtanggi. Bagaman tinanggihan. Hindi sumuko si Ethan sa halip ay niyakap ang aking liig at naglambing. Mahal ko, magkaroon na tayo ng anak, please. Ang matamis at kaakit-akit na boses na ito ay nagdulot sa akin ng panginginig. Pagkatapos, tumunog muli ang boses ng system. Ding! Muling na-activate ng host ang parehong mission. 10 beses na mas malaki ang gantimpala. Naku! Sa pagkakataong ito, 10 beses na mas malaki ang cash reward. Direktang tumaas sa 1,000,000,000 cash. Ethan maghintay ka na lang. Magkakaroon tayo ng anak sa hinaharap. Ako ay. Matapos pag-isipang mabuti bago magpasya. Ngunit hindi kasing determinado ang aking saloobin gaya ng una. Congratulations sa host sa pagpili. Nagtaas ng isang intelligence point. Nakita ni Ethan na hindi na ganoon kadeterminado ang aking saloobin. Kaya naglambing pa siya. Mahal ko, magkaroon na tayo ng anak, please. Pag nagbuntis ako, maaari akong mag-leave ng 1 taon. Hindi rin ito makakaapekto sa pag-aaral ko. Habang naglalambing, kusang hinalikan pa ako ni Ethan Paano makakaya ang isang lalaki ang ganitong panunukso? Saktong sa sandaling ito, tumunog ang boses ng system. Inactivate ng host ang parehong mission. Sa pangatlong pagkakataon, 100 beses na mas malaki ang reward. Limitadong panahon, 10 segundo para pumili. Kapag lumampas sa oras, hindi na ma-activate ang mission na ito. Nang makita ko ang 100,000,000,000 cash reward, bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ito issue ng pera. Ang susi ay gusto ko ang mga bata. Gawin na natin. Ethan dahil gusto mo ang mga bata. Pilitin ko mang tumulong, magkakaroon ako ng anak sayo. Pagkatapos magsalita, biglang nagbago ang boses ng system. Congratulations sa host sa pagpili. Gantimpala, 100,000,000,000 cash. Sa sandaling kumpirmahin na nagbuntis si Ethan agad na ililipat ang pera sa iyong account. Panahon ng bisa, 3 buwan. Bahagya akong nagulat sa nakitang sitwasyon. Ang 100,000,000,000 cash ay hindi agad-agad matatanggap. Sa halip ay kailangan pang maghintay na kumpirmahin na nagbuntis si Ethan bago matanggap ang 100,000,000,000 cash na ito. Talagang niloko ako ng system na ito. Nang marinig ni Ethan na pumayag ako, agad niya akong niyakap at masayang hinalikan. Salamat, mahal. Kung gayon, simulan na nating maghanda sa pagbubuntis. Ang bilis naman. Naghahanda na sa pagbubuntis? Wala pa tayong naihahanda. Siyempre naman. Kailangan nating magbuntis bago ang winter break. Bago ang winter break. Kung gayon, may 3 o 4 na buwan pa. Sige lang, pero hindi na kailangang magmadali. Tutal, mayroon pa namang 3 buwan.
marami pa akong gagawin. Hindi ako maaaring araw-araw na maghanda sa pagbubuntis kasama si Stephen F., pwede ba? Ngunit tila nagmamadali si Stephen F. Bakit hindi ka nagmamadali? Ngayong gabi dapat na tayong magsimula. Ngayong gabi dapat na tayong magsimula. Kung gayon, saan tayo pupunta? Totoo nga, ito ay isang problema. Nag-isip sandali si Stephen F. Biglang namula ang mukha niya at sinabi. O kaya, pumunta tayo sa hotel na katapat ng Finhai University. Narinig kong maraming estudyante tuwing weekend ay nagpupunta doon. Para mag-check-in. Hindi ko inaasahan na naisip pa ni Stephen F. ito. Tila nagmamadali talaga siya sa bagay na ito. Bakit gustong-gusto mong magkaanak sa akin? May itinatago ka ba sa akin? Nang makita ni Stephen F. na medyo naghihinala ako. Nagmadali siyang magpaliwanag. Gusto ko lang magkaanak. Bukod pa rito, mayroon na tayong kasunduan sa pagpapakasal. Nang makita ko ang pagkabahala sa mga mata ni Stephen F. Alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo. Pagkatapos ay naalala ko ang sinabi ni Stephen F. Tungkol sa pakikipagkita sa kanyang nanay kanina. Kaya siya nagmamadaling magkaanak. Tila may napagtanto ako. Mukhang kinausap ni Stephen F. ang kanyang nanay tungkol sa akin at maaaring. Hindi pumayag ang nanay niya. Kaya naisip ni Stephen F. ang paraang ito. Hindi niya sinabi pero alam ko ang lahat. Sa paggawa ng sanggol, paano ako makakapayag sa isang murang hotel? Kahit nasa bahay man lang. Hindi kaya sa hinaharap araw-araw na lang akong matutulog sa hotel? Nagbalik tanong si Stephen F. Bibili ako ng bahay malapit dito. Sa ganitong paraan, maaari tayong magsama tuwing weekend. Kung gayon, magsasama na tayo. Sabihin na lang natin. Mamayang hapon, bibili tayo ng bahay. Bibili agad ng bahay mamayang hapon. Ngunit napakataas ng presyo ng bahay sa Finhai. Tila pinanghinaan ng loob si Stephen F. May pera ang asawa mo. Bibili tayo ng malaking villa. Ngunit bago pumunta sa pagbili ng bahay, kailangan ko munang pumunta sa Finhai International Shopping Center. Pumunta doon para talakayin ang isang negosyo. Maghintay ka na lang dito. Sa oras na iyon, babalik ako para sunduin ka. Sasama ako sa'yo. Pero magiging boring doon habang tinatalakay ko ang trabaho. Okay lang. Hihintayin kita sa labas. Kung gayon, sumama ka sa akin. Saktong malalaman mo rin ang kapaligiran. Malapit ka nang maranasan ang totoong buhay. Talaga ba? Napaka-excite naman. Salamat, mahal. Puno ng saya at katuwaan si Stephen F. Bandang 1 ng hapon. Nagmaneho si Zuthen at isinama ako at si Stephen F. sa Finhai International Shopping Center. Bago umalis, pinagkasunduan na ni Zu. Then ang mga kondisyon at presyo sa general manager doon. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan ko na lang pumunta doon para pumirma. Sa totoo lang, ang bagay na ito ay maaaring tuluyang gawin ni Zu. Then, isang general manager. Ngunit mayroon akong isang kupon sa tindahan na kailangan kong gamitin. Kaya kailangan kong pumunta at pumirma. Zudi, saang lugar? Sa Finhai City nakatayo ang pinakamahal na bahay. Ang pinakamahal na bahay sa Finhai City ay syempre ang villa sa tuktok ng bundok Finhai. Naririnig kong kailangan daw ng 500 milyon. Sino kaya ang makakabili doon? Siguradong ang mga mayayamang nagmula sa napakayamang pamilya. Narinig ko rin ang tungkol sa villa na iyon. Naririnig kong napakaganda ng kapaligiran doon. Mayroon ding talo ng finsat at swimming pool. Nakatayo sa tuktok ng bundok. Matatanaw mo rin ang buong lungsod ng Finhai. Siguradong lugar na may magandang feng shui. Sinabi rin ni Stephen F. na may mukhang puno ng pananabik. Kahit ang tatay ko ay hindi kayang bilhin ang villa na iyon. Hindi ko alam kung sino ang makakabili ng villa na nagkakahalaga ng 500 milyon. Hula ko, sa buong Finhai City. Hindi lalampas sa 3 tao ang makakabili. Nagmaneho si Zuthen habang nagsasalita. Pagkarinig ko nito, tumango ako ng may kasiyahan. Fen F. Dahil ganito, bibili tayo ng villa na iyon.
Sa mga salitang ito, nagulat si Van Ik at Zufen. Pagkarinig nilang gusto kong bilhin ang 500 milyon na villa. Nagulat sila. Baby, isa yung 500 milyon na villa. Sigurado ka bang gusto mong bilhin? Sinabi ni Van F na puno ng pagtataka. Iyon ay isang napakamahal na villa, na kahit ang kanyang tatay ay hindi kayang bilhin. Tirangelo, nagbibiro ka ba? Isa yang 500 milyon na villa. Sa buong Finhai City. Hindi lalampas sa 3 tao ang kayang bilhin ang lugar na iyon. Sinabi ni Zufen na may mukhang hindi makapaniwala. Hindi niya kayang paniwalaan na si Kirang Tidid, isang freshman, ay kayang bilhin ang pinakamahal na villa sa Finhai City. Zudi, hindi ako nagbibiro. Gusto ko talagang bilhin ang villa doon. Seryoso ako. Pagkatapos talakayin ang trabaho. Pakiusap, samahan mo kami para bilhin ang villa na ito. Okay, sasamahan kita doon mamaya. Bagaman sumang-ayon si Zufen, hindi siya masyadong naniniwala sa kanyang puso. Sa totoo lang, ang isang taong kayang maglabas ng 500 milyon cash para bumili ng bahay ay siguradong ang pinakamataas na uri sa mga uri. Sa Finhai City, medyo hindi rin naniniwala si Van Et. Ngunit malabo ring nagkaroon ng pag-asa. Kung totoo ang sinasabi ko, maaaring hindi ganoon kadeterminado ang mga magulang niya na hilingin sa akin na maghiwalay kami. Pagkatapos talakayin ang trabaho, hiniling ko kay Zhao Van na samahan ako para bumili ng villa sa tuktok ng bundok Fins. Ang SAT si Vin mismo ang sales office ng napakamahal na villa na ito. Pagpasok namin, tiningnan agad kami ng mga salesperson. Ang mga salesperson na ito ay mga taong may malawak na karanasan. Mula nang pumasok si Kirang Tididi at sila, napagmasdan na nila ang kanilang damit at pag-ugali. Nakatuon ang mga mata ng mga salesperson kay Zhu Fen. Si Kirang Tididi at si Van F ay masyadong bata, talagang hindi sila mukhang mayaman. Iba naman si Zhu Fen. Maganda ang kanyang pananamit. Ang kanyang pag-ugali ay may estilo rin. Sa isang tingin pa lang, alam mong isa siyang commercial elite. Ma'am, gusto po ba ninyong bumili ng bahay? Agad na lumapit ang isang magandang babae na nagngangalang Ana. Masigasig na nagsisilbi kay Zhu Fen. Hindi ako ang gustong bumili ng bahay, kundi itong si Junior Bro ang gustong bumili ng bahay. Sa mga salitang ito, ang salesperson na si Ana ay bahagyang nagulat. Pagkatapos, tumingin ang kanyang mga mata sa akin ng walang malay. Masyadong mababa ang kanyang damit at edad. Hindi siya mukhang taong pupunta para bumili ng bahay. Sir, malaya po kayong tumingin-tingin. Agad na lumamig ang saloobin ni Ana. Wala na siyang interes na magpakilala ng bahay. Direkta niya akong sinabihan na tumingin-tingin. Hindi ako nag-alala sa malamig na saloobin niya. Direkta kong sinabi, gusto kong bilhin ang pinakamahal na bahay dito. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpagulat kay Ana. Kung hindi, ang ibang mga salesperson na naroroon ay nagulat din. Pagkatapos, umiling silang lahat. Malinaw na walang sinuman ang naniniwala sa sinasabi ko. Mayroon pa ngang nagpakita ng mapanlait at nagmamataas na mga mata. Ang pinakamahal na bahay? Kailangan doon ng 500 milyon. Hindi masasabing namimintas ang salesperson na si Ana. Sa totoo lang, ang panlabas na hitsura ni Kirang Tidid ay hindi nagpapakita na kaya niyang bilhin ang napakamahal na villa na nagkakahalaga ng 500 milyon. Ang villa sa tuktok ng bundok. Kahit ang mga presidente na nakalistang kumpanya sa Finhai City ay hindi sigurado kung kaya nilang bilhin. Higit pa kaya sa isang estudyanteng katulad ni Kirang Tidid. 500 milyon? Gusto kong bilhin ang villa na ito. Ngunit hindi ko masyadong gusto ang saloobin mo. Tawagin mo rito ang manager ninyo. Mayroon din akong personalidad. Pinagbigyan ko siya ng isang beses, pero hindi ko nahahayaang mangyari pa ito ng pangalawa o pangatlong beses. Anong saloobin? Gusto mo pang makita ang manager namin? Sa pagkakita na malapit nang mangyari ang isang malaking bagay, tinawag rito ang sales manager. Magandang araw po. May maitutulong po ba ako sa inyo? Pinalitan ng sales manager na sila si Ana sa pagtanggap sa akin. Gusto kong bilhin ang villa sa tuktok ng bundok. Bilisan mo ang pagpoproseso para sa akin. Mas mainam kung makumpleto natin ito ngayon. Sa simula, nang marinig nila iyon, inisip rin niyang nagbibiro ako. Ngunit sa pagkakita sa aking seryosong ekspresyon, hindi mukhang nagbibiro. Kaya seryoso niyang sinabi, walang problema. O kaya ipakikilala ko muna sa inyo ang tungkol sa villa sa tuktok ng bundok. Hindi na kailangan. Gawin mo na ang pagpoproseso.
Magbabayad na ako. Habang nagsasalita, kinuha ko ang isang bank card mula sa aking katawan. At inyabot ito. Napakabilis ng transaksyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ito ni Lave. Mas nagulat ang ibang salesperson. Ito ay 100 milyong transaksyon, hindi 5 lang. Kahit ang pinakamayamang tao sa Finhai City ay hindi makakagawa ng mabilis na transaksyon. Sir, sigurado po ba kayo na gustong magproseso ngayon? Bahagyang nagulat na tanong nila sigurado. Bilisan mo. Nagmamadali kong ginamit ang home purchase coupon. Okay, kukuha ako ng kontrata. Gusto po ba ninyong magbayad sa pamamagitan ng card o bank transfer? Nagtanong ulit sila Magbabayad ako sa pamamagitan ng card. Habang nagsasalita, kinuha ko ang isang ordinaryong bank card. Kadalasan, ang mga customer na pumupunta rito para bumili ng bahay ay kumukuha ng black card o gold card. Lahat sila ay mga asihi customer ng bangko. Samantalang ang card na kinuha ko ay isang ordinaryong card. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ito. Ang isang ordinaryong card ay kumakatawan na. Ang taong ito ay isa lamang ordinaryong customer ng bangko. Walang gaanong pera. Nang makita ni Ana na kumuha ako ng isang ordinaryong bank card, hindi niya napigilang mangutya. Isa lang siyang ordinaryong customer ng bangko. Gusto pa niyang pumunta rito para bumili ng 500 milyon na villa? Siguro.